Rizal Park o kilala rin sa tawag na Luneta Park ay isa sa kilalang pasyalan ngayon sa Maynila. Dinadayo ito ng mga turista na nagmula pa sa iba't ibang panig ng mundo. Tinatawag noon ang lugar na ito na Bagong Bayan kung saan isinagawa ang pagpatay sa ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal. Sa likod ng pasyalan, ingay na likha ng lungsod at nagniningning ang ilaw na mayroon dito tuwing gabi ay may nakakubling parte ng kasaysayan na itinuturing na kayamanan ng ating bayan. Tara! Siyasatin natin ang iba't ibang lugar dito sa parke na may kinalaman sa ating pambansang bayani at tuklasin ang mga mahalagang pangyayari na naganap noong ipinaglaban niya ang ating kalayaan. Ito ang tinatawag nating Luneta Park ay ang lugar kung saan namatay at inilibing ang ating bayani. Tara, alamin natin at tuklasin ang mga bagay na nananatiling hindi alam o misteryo sa iba. Noong dumating na ang panahon ng pamumuno ng mga Amerikano sa ating bansa, pinagawa ng monumento ang ating bayani na si Dr. Jose Rizal sa lugar kung saan siya mismong napatawan ng parusang kamatayan, walang iba kundi sa Bagong Bayan. Ito ay isinagawa upang gunitain ang kabayanihang ipinamalas ni Rizal. Ang monumentong ito ang Rizal Monument. Ito ang nagsisilbing mausoleo ng labi ng ating pambansang bayani. Sinasabing ang monumentong ito ay idinisenyo ng isang eskultor mula sa Switzerland na nagngangalang Richard Gisling. Bagamat hindi ito ang talagang nanalo sa patimpalak na isinagawa para sa pagdidisenyo ng monumento ni Rizal, ang kanyang obra pa rin ang naparangalan ng kontrata. Ang monumento na kanyang idinisenyo para sa ating bayani ay Moto Stella na ang ibig sabihin sa Ingles ay Guiding Star. Walang eksaktong eksplanasyon tungkol sa mga kahulugan ng bawat detalye ng monumento. Ngunit ayon sa isinagawa naming research, ang obelisk o ang hugis at sulok sa kanyang likuran ay nagpapakita ng kanyang Masonic background. Ang tatlong bituin naman dito ay nangangahulugang Luzon, Visayas at Mindanao. Ang mga figures naman na makikita sa likuran ng monumento, gaya ng mga halaman at paso, ay sumisimbolo lamang sa mga natural resources na mayroon ng ating bansa. Sa Rizal Park din makikita ang makasaysayang fountain na orihinal na nakatayo sa Wilhelmsfeld Village, Heidelberg, Germany. Ang fountain na ito ay isang makasaysayang bagay na pumapatukoy sa ating bayani na si Dr. Jose Rizal. Ito ang fountain na sinasabing iniinuman ng ating bayani noong siya'y nananatili sa Wilhelmsfeld Village, Heidelberg sa Germany noong 1886. Sinasabing dito madalas uminom si Dr. Jose Rizal habang siya ay namamalagi sa German University Town noong 1886. Noong mga panahon na iyon, si Rizal ay nagtatrabaho bilang Assistant Medical Practitioner sa ilalim ng supervision ni Professor Dr. Otto Becker sa isang eye hospital sa Heidelberg. Sa Wilhelmsfeld niya rin naisulat ang huling chapter ng kanyang unang nobela, ang Noli Me Tangere. Kaya naman, ang lugar na ito ay tinatawag na rin ngayon na Danoli Village. Noong ika-30 ng Disyembre ng taong ding iyon, ganap na ika-68 anibersaryo ng pagpapakabayani ni Rizal, formal na naibigay ang fountain sa gobyerno ng Pilipinas. Ito ay regalo ng German Federal Government sa mga mamamayang Pilipino upang tanda ng pagkakaibigan ng dalawang nasyon. Isa sa atraksyon na mayroon sa Rizal Park ay ang Light and Sound Complex kung saan ipinapakita ang mga pangyayari bago at hanggang sa araw ng pagpatay sa ating pambansang bayan. Sa parte kung saan ipinoportray ang execution kay Rizal, makikita ang executioners na binubuo ng 10 sundalo. Sinasabing ang 5 na nasa unang row ay mga Pilipino at ang 5 naman na nasa kanilang likuran ay mga Espanyol. Remington rifles ang tawag sa gamit ng mga Pilipino at mas makapangyarihan na Spanish Mauser naman ang hawak ng mga Espanyol na nasa likod.
Ang tawag naman sa baril na ginamit para sa mercy shot ay Remington pistol. Ayon kay Adolfo Pastor Quetcuta, descendant ng isa sa mga sinasabing Filipino executioner ni Rizal, tanging isa lang na baril ang may kargang bala. Ito ay ginawa upang mabawasan ang pagkagilty ng mga Filipino executioner sapagkat alam nila noong una pa lang na inosente ang ating bayani. Inatasan ng mga Pilipinong sundalo na paputukan ng ating bayani dahil kung hindi, sila naman ang babarilin ng mga Espanyol na nakabantay sa kanilang likuran. Dito, sa Paco Park, matatagpuan ang libingan ng ating pambansang bayani na si Dr. Jose Rizal at ang tatlong paring martir na gumburda. Pagkatapos barilin ng ating pambansang bayani sa Bagong Bayan, dito nilagak ang kanyang mga labi. Alam niyo ba na ang labi ni Rizal ay inilibing ng hindi isinilid sa kabaong? Natuklasan lamang iyan noong ito ay hinukay at inilipat mula sa Paco Cemetery papunta sa tahanan ng kanyang ina sa May Binondo. Ayon sa natuklasan namin na nakasulat sa kanyang naging libingan ngayon sa Paco Park, isinilid ng kanyang ina ang kanyang labi sa earth o lagyanan ng abo. Ibig sabihin lamang nito na ang labi ni Rizal ay na-incriminate. Ayon sa biographer ni Rizal na si Jose Baron Fernandez, si Senyora Chudora, ina ni Rizal, piling na makuha ang labi ng anak at mailibing ito na naaayon sa kanyang huling hamigin. Pagkatapos ng napakaraming pagtutol ng ilang Spanish official, si Civil Governor Manuel Luengo ay sumang-ayon sa petisyong inihain ni Senyora Chudora. Ngunit pasikreto na palang dinala ang labi ni Rizal kung saan. Nilibot ng kapatid niyang si Narcisa ang lahat ng sementeryo sa Maynila upang hanapin ang labi ng kapatid. Napadaan siya sa bukas na gate ng Paco Cemetery kung saan nakakita siya ng mga gwardiya sibil. Iyon ang nagbigay sa kanya ng ideya. Pumasok siya sa sementeryo at doon nga niya natagpuan ang pinaglibingan sa kapatid. Kinayaran niya ang tagahukay ng libingan upang lagyan ang libingan ng plake na may nakasulat ng pabaliktad na initials ng kapatid, R.P.J. Ang ibig sabihin ay Rizal Protasio Jose. Doctor, need you back home, baby. Doctor, where you at? Give me something. I need your love, I need your love, I need your loving. You got that kind of medicine that keep me coming. My body needs a hero, come save me. Something tells me you know how to save me. I've been feeling real low, oh, I need you to come and rescue me. Ay, video pala. Let me come alive, come on and turn me on. Touch me, save my life, come on and turn me on.